tuwing Friday po, ay pinag-uusapan natin dito sa Good Morning Boss ang projects and programs ng SSS at ngayong umaga particular na pag-uusapan natin ang kahalagahan ng contributions. Dito lang yan sa Mabuting Umaga mula sa SSS. Alright, ito naman mga boss, napakahalaga ng mayroon tayong makontribute sa SSS at para pag-usapan po ang kahalagahan yan, makasama natin this morning. Let us all welcome Audrey. Okay, ma'am. Miss Maria Luisa P. Sebastian, AVP for Media Affairs Department ng SSS. Good morning. Welcome to Good Morning, boss. Mabuting umaga mula sa SSS, Audrey and Diane. Yes, we're here again to share the good news of SSS. Okay, ma'am, gaano po kahalaga na ang bawat miyembro ng SSS ay patuloy o lagi nilang minomonitor yung kanilang contributions? For you to be able to avail of our benefits, tapos yung loan privileges natin, dapat regular ang pagbabayad mo ng SSS. Tandaan natin, mayroong 5 klase, 6 pala, na benepisyo ang SSS. Diba? So, meron tayong short-term benefits na tinatawag, meron tayong sickness benefit, meron tayong maternity benefit kapag ikaw ay nanganak, at kung halimbawa naman ay ma-disable ka, kay work-related or not, that's also called a disability benefit. At syempre, yung ating retirement benefit, di ba? Yung kapag wala ka ng, hindi ka na makatrabaho, you're out of work na, then meron tayong pension from SSS. And of course, SSS members cannot avail ito pong mga benefits nito kung Yes. wala silang monthly contributions. That's why it's important na makahulog kayo buwan-buwan. And Yes. there are certain number of monthly contributions for you to be Exactly. able to get the benefits. So ano-ano po ito? Exactly. Okay. Simulan natin ngayon sa sickness benefit. So, this benefit is given kung halimbawang nagkasakit ka at hindi ka na, at wala ka ng leave privileges, so kailangan mo ng tulong, syempre. So, you are given a sickness benefit na equivalent to 1 month of your monthly salary credit. Ngayon, yung sickness benefit, kailangan nakapaghulog ka ng 36 months. 36 months. 36 months. So, that's actually, parang yun yung magic number of months. So, 3 years. Ganon din yon for maternity benefit. So, kailangan nakapagbayad ka ng 36 months within the last 12 months prior to the semester of the panganganak. Okay. So, parang komplikado, no? Pero dapat 36 months kang dire-diretsong naghulog in the last 12 months. Kasi pag buntis din naman, kailangan may notification na, ay, buntis na po ako. So, sa employer mo, the employer has to inform SSS about yung pagbubuntis mo. At kung self-employed ka naman, you have to notify the nearest SSS branch. But just a follow-up question, Ms. Louie. Ano po ito, regardless of nakakahulog siya or hindi, basta may 36 monthly contribution siya, kahit di siya nag-stop siya, pero may 36 months siya, 3 years siya straight nagbayad, okay lang? For maternity, no. It has to be straight. 36 months, active membership within for the last 12 months nung before ka nanganak. So, pakilinaw po sa mga SSS members na nanonood ngayon, ma'am, paano po pag nahuli naman yung employer na magbayad ng SSS mo or maging yung mga self-employed? Mayroon tayong, syempre hindi mo ma-avail yung benefit. So mayroon kang delay in availing of the benefits. Tapos hindi ka rin makapag-loan. Mahalaga sa atin yung kung kailangan nating manghiram ng pera sa SSS, di ba? So yun yung mga benefits. So nade-delay yung granting of benefits as well as yung loan privileges mo is also suspended at the time na hindi ka active member. So dahil nga yung mga qualifying conditions natin, you have to be an active member. So hindi ka maka-avail ng mga ganon. And sa part naman ng employer, may 3% penalty charge for every Yes. month of late payment. But Ms. Louie, eto po, kunyari, nakapaghulog si SSS member and then nag-stop siya ng matagal, tapos gusto niyang makuha yung benefits niya, ang gagawin niya, itong buwan na to, babayaran niya lahat ng mga buwan na hindi siya nakabayad. Possible po ba Hindi tayo ito? ganun eh. Hindi tayo ganun. Just like in retirement, sa retirement benefit natin, kung halimbawa you're 55 years old o halimbawa na 60, and then you still like to continue, kailangang bayaran mo yung buwan, kailangan tumakbo yung buwan for you to be able to finish the 120 months na required. Okay. So may ganon. Hindi ka po pwedeng bayaran. Kasi magpe-pension ka lang din kapag ka natapos mo ng bayaran yung required number of months to qualify for that benefit. Halimbawa po, ma'am, yung SSS member
member naman, wala namang plano pang mag-loan, ano? Pero na-stop siya, halimbawang year 2000 to 2005, yung kanyang employer binabayaran yung kanyang SSS. Oo. Nahinto siya dahil lumipat siya ng kumpanya at yung bago niyang kumpanya hindi nagbabayad ng SSS. Okay. Ngayon, gusto niya pong ipagpatuloy, maaari po bang i-check muna sa opisina ninyo kung existing pa yung membership niya? Yes. Yeah. Actually, yung membership mo, it's always there. That's right. Itutuloy mo lang yon. So kung halimbawa ngayon ay you're a regular employee, so binabayaran ka, meron kang employer na nagbabayad ng share. Ngayon kung halimbawang katulad ninyo, halimbawa 'di ba naging wala na kayong employer, consultant na kayo or talent na kayo, ituloy ninyo as self-employed or voluntary member. Ako naman kasi, Ms. Louise, since I'm a voluntary member, ang ginagawa ko para wala na akong hassle of going to SSS or going to the bank to pay for my monthly contribution, ang ginawa ko is in-enroll ko siya sa bank. And Very then, good. automatic debit na siya. Marami rin naman po mga boss na alternative na ibinibigay ang SSS kung paano tayo Very makakapagbayad via online. Yes. Maraming pong Yes. ways. Kaya wala tayong dahilan Wala para talaga. sabihin na hindi tayo makakabayad ng monthly contribution. And we're working on yung GCash. We're also working on that right now na yun na, yung parang prepaid load, parang ganun siya. So we're also working on that. We're looking for ways para maging convenient ang pagbabayad kasi para hindi na nga maging rason na ikaw ay hindi makapunta sa aming branches. Kaya may mga bangko na, may mga business centers sa SM. Sa Na mga pwede ka malls. magbayad, yeah. Oo. Alam mo, pinaka maganda talaga yung katulad kay Diana na naka-auto-debit dahil hindi mo nararamdaman. Parang pakiramdam mo bawas lang talaga yung sweldo mo at ganun lang kaliit dahil kapag nabawasan ito siya. na, month na ganito, babayad na naman. Mas malakihan pa yun. Correct. Oo. Para mabigat at tapos ang hirap pang sasabihin mo, mahirap pumunta sa bangko and all. Yung ganon. Okay ma'am, Alright, bilang panghuli, yung mensahe niyo po sa mga non-member pa ng SSS. Oo. And inform na rin natin sila yung kahalagahan ng SSS contributions kasi yung iba nababaliwala po nila. Oo. Alam niyo po, maaasahan ang SSS sa oras ng inyong pangangailangan. So, inaasahan po namin na lahat po ng mga members ng ating working population ay talaga pong magmiyembro ng SSS. Hindi po dahilan na halimbawang kayo ay nagtitinda sa palengke, na kayo po ay tricycle driver. Lahat po ngayon ay pwede nang maging membro ng SSS. Okay, maraming salamat po. Sana naliwanagan yung mga SSS members na nanonood ngayon at yung mga hindi pa, magpamiyembro na po kayo. Nakasama po natin ang AVP for Media Affairs Department ng SSS na si Ma'am Maria Luisa Sebastian.